Everything that you eat, everything that you do, you must try to offer everything to God. Well, Who is Jesus? Pure yes, yes. Actually, si Jesus Christ, according to the Bible, He is the Son of God, begotten Son of God. Maski sa Bible nakasabi na sinabi, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So He is empowered of God. Just like, para maintindihan natin, may presidente at mayroong tinatawag na vice president or secretary. You cannot go direct to God without going to the secretary and the vice president. So, this is logical. So, ganito rin, si Jesus Christ, maski nung ipinako siya sa krus, sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila at hindi nila alam ang ginagawa. Even Jesus Christ, sinabi niya na Ama ko, may tinatawag siya naman. Yes. Kaya kami mga monks, ang aming sinasamba yung Godfather. But we have no right to disrespect Lord Jesus Christ because He is the Son of God. He is the pure devotee of God and He is empowered of God according to the Bible. So you also celebrate Christmas and how do you celebrate Christmas? Yes. Actually, everybody celebrate Christmas. But ang Christmas namin, kaya kami mga monghe, every day is Christmas. Okay. Kaya kami may mga tinatawag na maaring kayo natanggap nyo na ito. Na ang ginagawa namin, ang organization namin, ay nagpapakain sa lahat ng mga kapuspalan. Lalo na mayroon kami center sa Cebu, Bacolod, Manila, and marami kami mga member na ginagawa ito sa all over the world. Kasi ang sabi ng aming pinakamataas na ang dapat na mga kabataan hindi nagtutulong kasi sa kahit ilang milya yan. So ang kailangan natin sa buhay natin ay gumawa ng kabutihan. Pero ang kabutihan, hindi lang tayo sasabihin natin masising tayo dahil sa kabutihan. Ang pinakamataas yung ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Katulad ng isang puno. Ang isang puno, pag biniligan mo sa ugat, kasama na lahat ang dahon at sanga. Similarly, if you give your life to God, automatically, yung mga ating mga pinagsiservisyohan kasama na ito. Question. Yes. Kung ang monghe mamatay, can you say that you go direct to heaven? Ganito po ang aming pananaw dyan. Sabi sa pinakamatandang salita, kung ano man ang iniisip mo pagdating ng kamatayan, yun ang magiging basihan mo sa buhay mo. Halimbawa, namatay ka, iniisip mo puro kayamanan. Di ba si Jesus, di ba sinabi sa Bible, what is a man profit if you gain the whole world and not lost your soul? That is perfect. Right. So, ganito rin. Pag ang tao namatay, at hindi niya na-perfect ang buhay niya dito sa material world, hindi siya makakarating sa Panginoon. Kaya your paniwala. Hindi lang po paniwala. Kaya nga, maski sa Bible, masasabi na, mahalin natin ang buong puso, buong isip, buong kaluluwa ang God. That is the first commandment. Na ini-emphasize ng ating commandment ng Bible, kailangan yung buhay natin, ibigay natin sa Diyos. So what is the purpose of religion? Religion means to give your life to God. The law of God. Kung paano mo maibigay ang puso mo sa Diyos, ang buhay mo sa Diyos. Ito ang ibig sabihin ng religion. Kaya kami naging monk, kasi binigay namin ang buhay namin sa Diyos. Ito ang purpose ng religion. Ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa ang God, na hindi humihingi ng kapalit. Yan ang ibig sabihin ng aming organization, International Pure Bhakti. Bhakti means service to God, na hindi ka humihingi ng kapalit. At malaman mo ang iyong relasyon sa Panginoon. So, depende sa atin. Kaya nga, kung anong itinanin mo, yun ang anihin mo. Halimbawa, namatay ka, may kasabihan na pag inaccept mo si Jesus, you're safe. That's true. Pero, marami nagsabi na, do you believe that the second coming of Jesus? Ang sabi ko sa kanila, hindi mo na kailangan hintayin ang pagdating ni Jesus. Ngayon pa lang, baguhin mo na ang sarili mo at ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Para pagdating ni Jesus, nandun ka na, relating ka sa Kanya. So we have plenty of time. How many years that we can live in this material world? 50 years, 60 years, 100 years? Kaya nga, ang purpose ng buhay natin dito, tapusin na itong buhay na itong pang-material. Kasi at the time of death, kailangan tayo makapag-accept ng spiritual body. Katulad ng isang example. Paano ka makakarating sa Amerika kung wala kang ticket at saka visa?
kailangan may ticket ka, may visa ka, at may pamasahe ka. So, kaya nga, ang ticket natin, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yun ang ticket natin at sa visa. Pagmamahal sa Panginoon, doing good deeds, as of believing on Him that you are saved. And give your life to God. 100%. Okay. So, as a monk, of course, as you said, ginagawa mo yung pillars of religion or yung sinasabi natin na kailangan dahil sa mga monghe, no? Maraming gawa, maraming bawal, maraming talagang usap sa buhay ngayon. Talagang, grabe, hindi ko kaya, di ba? Ikaw, 16 years ka na parang siya na bago ka mo. Is there Yes, yes. Kami mga monks, mayroon tinatawag na sa ordination namin, before monk, 16 years. Pare, ito 12 years. Kami mga monk priest, talagang matagal. Kaya nag-aaral po kami ng pinakamatandang salita way back 3,000 years. Bakit ba yun? Yun ang tinatawag na Sanskrito. Sanskrit. Sanskrito na mas matanda pa sa Hebrew, sa Quran at saka sa Torah. Ito ang pinakamatandang salita. Maski mag-research kayo, pinakamatandang salita, the book of all knowledge. Way back, since time immemorial, nag-exist itong Sanskrito. How's your prayer life? How monks pray? How long and how many times a day? In the morning, we wake up 3 o'clock in the morning. All of our center, we're doing this. We call this Sadhana Bhakti. Sadhana naman, ito yung pag-uumpisa kung paano natin maatim ang pinakamataas na antas sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan ang isang membro magigising ng 3 o'clock in the morning, pagkatapos maliligo, pagkaligo, saka magdadasal. Ang pagdadasal namin, almost 2 to 3 hours. How do you pray? I will pray just like rosary. Makikita niyo na kami mga monghe, may mga rosary kami. Itong mga bag namin, itong rosary, ang laman nito is 108 beads. Ang prayer namin dito, O Diyos ko, bigyan mo kami ng lakas para makapag-iwas sa lahat ng mga temptation at makapaglingkod sa inyo na walang hinihinging kami. So, balik-balik yun. Yes, like you are praying our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Just like sa Tagalog, Ama namin. Sa English, our Father. Sa Bicol, Ama namin, Ama niya mo. Sa inyo, ano ba sa our Father? May namon ba? Ama namin. Sa amin naman, ang prayer namin, Om Hari. And we are calling about the name of God, God the Father. And we are calling the name of God with love and devotion. You also sit down parang yung Yes, yes. You can chant, you can pray the name of God kahit anong position. Pwede kang lumakad, pwede kang tumayo, as long na yung consciousness mo na sa Kanya. Kasi akala ko kaya, di ba, usually ka nakikita ko sa mag-yoga, talagang nakaupo, nag-chant, pero nakatawag yung posisyon na yan. Opo. Pero that's more on exercise, no? Actually, this is, we call this, asanas. Like, sa pag-upo mo, at least pag nakaupo ka, madali ka makapag-meditate. And ang ibig sabihin ng yoga means to control your mind and senses. Tayo, mga tao, may ibang klaseng parte ng ating Number 1, sabi nga, hindi tayo makapag-practice ng yoga kung hindi natin makontrol ang ating tongue, belly, and organ. That's why we should control our tongue. Kasi itong tongue natin, kaya maraming chismosa. Araw-araw nagsisimba, nagdadasal, nagbabasa ng Bible, nag-rosaryo, pagdating sa bahay, hindi lahat chismosa. Kaya nga, itong tongue natin, walang control. At pag tinanong yung tila mo, walang control yan. Hindi katulad ng kailangan natin kontrolin ang ating bibig. Kaya nga, when we pray, talagang kailangan mag-pray na without any disturbance. Kaya nga, and ang tiyan natin, kaya kami minsan, ang aming sit down at saka ang kain namin 2 beses sa isang araw. Isa sa umaga at saka isa sa mga alas 6. Ako puro lang gulay. And we don't eat any kind of meat. Puro gulay lang po yun. How about rice? For me, kasi alam niyo po, ang rice talaga wala namang vitamins
yan, sugar lang yan. Ako, mas prefer akong kumain ng kamote at saka kamote kahoy. This is our fiber. Gusto niyong lumikan tiyan? Huwag kayong kakain ng rice. Kaya nga, nagiging malaki ang din ng tao kasi sobrang kumain ng rice. I remember my uncle si Max Alvarado. Oh. Ay kasi ang mother ko at saka asawa ni Max Alvarado. Papa ka naman. Yes, pero siya nagpaaral sa akin. Oh. Yes. Yung nanay ko at saka yung asawa ni Max magkapatid. Kasi kami mga yung mga pinsan ko at saka talagang lahi namin ng diabetes. Kaya nga naputulan ng paa kasi malakas sa soft drink, malakas sa rice. So ang request ko sa inyo kung halimbawa kayo may mga sakit ng mga diabetes, huwag na kayong kakain ng rice. Instead of rice, kamote na lang. Kamote na lang. Kasi rice ay sugar lang naman ang nakakain dyan eh. And too much carbo. Kaya nga ako hindi kumakain ng rice for 3 days. Kaya lalo kang guwapo. Kaya nga sikreto po, kita mo, I remember, nung kumakain ako ng rice, mahirap, masyadong mabigat ng katawan. Yeah. At tukit. At saka tumataas ang sugar ko. Pero sa awa na naman ng Diyos, ngayon okay na ako kasi hindi ako nag-rice. And I'm a vegetarian. Yun ang sikreto. Pag vegetarian ka, lahat ng mga sakit mo mawawala. Kasi yun ang purpose ng hindi pagkain ng karne. Okay. So, kanina you said you rate 120 beans. How many times a day can I prepare? We pray in the morning, mga 2 hours. Then, halimbawa maghapon, siyempre, nasa labas ako, nakikita niyo ako dyan sa labas. Actually, gusto ko talaga magpa-interview kay Dali. Kasi most of the people, nagtatanong sila, ano kaya si Reverend Borja? Ano ba ito? Bakit ito nag-mission? Actually, maraming salamat doon sa lahat ng mga tumutulong sa aking mission. Kasi, kayo po ay mag-bless. Maniwala kayo sa hindi. Kayo, pag tumulong kayo, at hindi kayo humingi ng kapalit, alam ng Diyos lahat yung mga ginagawa niyo. At maraming blessing ang darating sa inyo. Tama. Oo. Sabi nga daw mo, ano ginagawa mo ng kanan, papalam sa kaliwa. Totoo po. Ayun, kamay. Marami ka mga insight.